Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, paggalang sa kapwa. Gawing wagi o gawing mali. Tukuyin ang mga larawan kung ito ay nagpapakita ng pagiging magalang. Ang paggalang ay isang mahalagang paraan upang maging maganda ang ating pakikitungo sa ating mga kapwa. Alamin natin kung paano natin ito maipapakita sa salita at sa gawa. Ano ang paggalang? Ang paggalang ay isang paraan ng pagpapakita ng mabuting asal sa ibang tao. Kapag tayo ay magalang, nagpapakita tayo ng pagmamahal, kabutihan at respeto. Mga halimbawa ng paggalang. Pagsasabi ng po at opo sa matatanda. Pagsasabi ng salamat kapag may tumulong. Pagsasabi ng paalam po bago umalis. Pagbibigay daan sa nakatatanda. Pakikinig kapag may nagsasalita. Hindi pagsigaw o pananakot sa kapwa. Paano ka nagpapakita ng paggalang sa iyong mga magulang? Paano mo ipinapakita ang paggalang sa iyong guro at kaklase? Bakit mahalagang maging magalang? Sabihin mo ng magalang. Sabihin ang mga magalang na salita na gagamitin sa bawat sitwasyon. Gusto mong humiram ng lapis. Ano ang sasabihin mo? May tumulong sa'yo. Ano ang sasabihin mo? Lalabas ng silid-aralan. Ano ang sasabihin mo? Binigyan ka ng pagkain. Ano ang sasabihin mo? Laging tandaan, ang paggalang ay pagpapakita ng mabuting asal. Nagpapakita tayo ng paggalang sa ating magulang, guro, kaklase at mga matatanda. Dapat tayong maging magalang upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pagmamahalan sa kapwa. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang mga pahayag ay nagpapakita ng paggalang at mali kung hindi. Ang pagsigaw sa nakatatanda ay tanda ng paggalang. Ang pagsasabi ng po at opo ay nagpapakita ng paggalang. Ang pagbati ng magandang araw po ay magalang na gawain. Ang pagtawa sa pagkakamali ng iba ay magalang na asal. Ang pagtulong sa matatanda ay nagpapakita ng paggalang. Sa bahay, ipakita mo ang paggalang sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo at pagtulong sa iyong mga magulang. Ikalawang araw, wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa.
Paano ka nakikipagkaibigan sa iyong kaklase? Ano ang dapat nating gawin kung gusto nating magkaroon ng maraming kaibigan? Ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay ang pakikipag-usap, pakikisalamuha, at pakikitungo sa iba ng magalang, mabait at maayos. Ito ay isang paraan upang maunawaan at makasama natin ang ibang tao sa mabuting paraan. Mga halimbawa ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Nakikinig kapag may nagsasalita. Gumagamit ng magagalang na pananalita. Nagpapakilala sa bagong kaklase. Nagpapasalamat kapag tinulungan. Humihingi ng paumanhin kapag nagkamali. Tumutulong sa nangangailangan. Hindi nang aasar o nanunukso ng kapwa. Gawin natin. Sabihin ang gawing wagi kung ito ay may wastong pakikipag-ugnayan at gawing mali kung wala. Nakikinig kay nanay habang nagsasalita. Nagtatawanan sa harap ng guro. Nagpapasalamat kapag tinulungan. Sinisigawan ang kaklase. Nagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Laging tandaan, ang wastong pakikipag-ugnayan ay nangangahulugang paggalang, pakikinig, at pakikipagkaibigan sa iba. Maging magalang, tapat, at matulungin sa ating pakikitungo sa kapwa. Kapag tayo ay marunong makipag-ugnayan ng maayos, mas nagiging masaya at mapayapa ang ating paligid. Gawin natin. Piliin ang tamang paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa bahay, ipakita mo ang wastong pakikipag-ugnayan sa iyong pamilya. Halimbawa, pakikinig kay nanay, paggamit ng po at opo, at pagtulong. Ikatlong araw, paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Basahin natin. Ang magalang na si Lito. Isang umaga, maagang nagising si Lito. Pagkabangon niya, agad siyang lumapit sa kanyang nanay at nagsabing, "Magandang umaga po, nanay." Ngumiti si nanay at sinabing, "Magandang umaga rin, anak. Tulungan mo ako sa paghahanda ng almusal." Habang nag-aalmusal, dumating si Lola. Agad na lumapit si Lito at nagmano. "Kumusta po kayo, Lola?" sabi ni Lito. "Mabuti naman na po," tugon ni Lola habang nakangiti. Pagdating sa paaralan, nakita ni Lito ang kanyang kaklaseng si Ana na nahulog ang mga lapis.
Agad niyang pinulot ito at inabot kay Ana. "Salamat dito," sabi ni Ana. "Walang anuman," sagot ni Lito ng may ngiti. Buong araw, magalang na nakikinig si Lito sa kanyang guro at hindi nag-iingay habang nagtuturo. Ano ang ginawa ni Lito nang makita si nanay sa umaga? Paano niya ipinakita ang paggalang kay Lola? Ano ang ginawa ni Lito nang mahulog ang mga lapis ni Ana? Paano mo ipapakita ang paggalang sa iyong pamilya at kaklase? Ang paggalang ay pagbibigay halaga sa damdamin, opinyon at karapatan ng iba. Kapag tayo ay magalang, nagiging maayos ang ating pakikipag-ugnayan at pagkakaibigan sa kapwa. Mga halimbawa ng paggalang sa salita. Paggamit ng po at opo. Pagsasabi ng salamat po. Pagbati ng magandang umaga po. Pagsasabi ng paalam po. Mga halimbawa ng paggalang sa gawa. Pagbibigay daan sa matatanda. Pakikinig kapag may nagsasalita. Hindi pagsagot sa nakatatanda. Pagpapanatili ng katahimikan habang nagtuturo ang guro. Pagtulong sa mga nangangailangan. Laging tandaan, ang paggalang ay isang wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang magalang na bata ay minamahal, iginagalang at ginagaya ng iba. Gawin natin, isulat ang tama kung ang mga pahayag ay nagpapakita ng paggalang at mali kung hindi. Ang pagsasabi ng po ay tanda ng paggalang. Ang pagsigaw sa guro ay magalang. Ang pakikinig sa iba ay pagpapakita ng paggalang. Ang pagtulong sa matanda ay isang uri ng paggalang. Ang panunukso sa kaklase ay magalang na gawain. Sa bahay, ipakita ang paggalang sa iyong mga magulang at nakatatanda. Gamitin ang mga salitang po at opo at tumulong sa gawaing bahay. Ika-4 na araw, paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sagot ko, magalang ba? Mag-thumbs up kung ang sagot ay may paggalang at thumbs down kung wala. Opo, ma'am. Ano ba yan? Salamat po. Umalis ka nga dyan. Makikiraan po. Ang pakikipag-usap ay mahalaga para magkaunawaan tayo. Pero alam mo ba na ang paraan ng pagtugon ay nagpapakita rin ng paggalang sa ating kausap? Ano ang ginagawa mo kapag may kausap ka? Paano ka sumasagot kapag tinatanong ng guro o magulang?
Bakit mahalaga ang pagsagot ng magalang? Kapag tayo ay sumasagot o tumutugon sa kapwa, dapat itong gawin sa magalang na paraan. Ang wastong pagtugon ay nagpapakita ng paggalang, mabuting asal at pagkakaunawaan. Mga halimbawa ng magagalang na tugon. Opo, salamat po, patawad po, sige po, pasensya na po, maaari po bang magtanong? Salamat po sa tulong. Piliin ang magalang na sagot. Pumili ng wastong sagot na may paggalang. Tinawag ka ni tatay. Sinabi ng guro, pakibuksan ang bintana. Tinulungan ka ni Ana. Sinabi ng guro, pakibura ang pisara. Humihingi ng tulong ang matandang babae sa daan. Iho, maaari mo ba akong tulungan? Laging tandaan. Ang paggalang ay isang wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Maging magalang sa lahat ng oras, sa bahay, paaralan at komunidad. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang mga pahayag ay nagpapakita ng paggalang at mali kung hindi. Ang pagsigaw sa kausap ay magalang na tugon. Ang pagsasabi ng opo ay tanda ng paggalang. Dapat makinig muna bago sumagot. Ang pagtawa habang kausap ang guro ay magalang. Ang paghingi ng paumanhin ay magalang na tugon. Sa bahay, ipakita mo ang pagiging magalang sa iyong pamilya sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa kanilang mga sinasabi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!